Masayang araw, mga ka-PL. O eto na, nagising na po ang natutulog na dambuhalang buhaya sa kamera. Ha? Nagsalita na po, mga kababayan. Naturalmente, aasahan po natin, mga kababayan, na hindi niya po nagustuhan, malamang sa alamang, ang naging desisyon ng mga nakararaming senador. Siyempre, hindi yun pabor sa kanya. Ha? Kukundinahin niya talaga, mga kababayan. O ito po yung napakaraming sinabi nitong natutulog na dambuhalang buhaya. Napakarami niya po sinabi. Isa-isahin po natin to, mga kababayan. Romualdez minadali paglibing sa impeachment versus VP Sara. Totoo bang minadali talaga, mga kababayan? Baka nakakalimutan itong mama na ito na ipinasa nila sa Senado ang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi agad na aksyonan kasi nag-break ang Senado. Dumaan pa pati tayo ng eleksyon. Ilang buwan din yun, mga kababayan. Ngayong nag-resume ang Senado, hindi kaagad ito ang pinagtuunan ng pansin. Di ba? Ngayong nadesisyonan na ng nakararaming senador, sinasabi nitong mama na ito na minadali daw. Kagigising mo lang ba talaga? O nagdadahilan ka lang kasi nasaktan ka. Ilang buwan pong nakabinbin sa Senado, Mr. Speaker, ang article of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Huwag niyo pong nililito, mga tao. Minadali siguro kasi isang araw kaagad nagdesisyon itong mga senador. Hindi umabot ang debate ng 3 araw man lang o baka umaasa silang aabot pa ng 1 linggo, mga kababayan. Isang araw lang nilibing kaagad Baka yan po ang ibig niyang sabihin, pero yung pagpasa tapos nagdesisyon kaagad ng Senado, walang ganun. Dahil dumaan po sa break ang Senado. O eto, tuloy ko muna. Dami ko na tuloy na ikwento. Kinundi na ni House Speaker Martin Romualdez ang aniyay minadaling desisyon ng Senado na i-archive ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte kahit hindi pa tapos ang usapin sa Supreme Court. Romualdez naman. Anong hindi pa tapos ang usapin sa Supreme Court? Nagdesisyon na po ang Korte Suprema. Araw naman itong tanga. Huwag ka lang bubudoy-budoy. 13 maestrado po ang nagdesisyon. Siyempre, bago sila nagdesisyon, nag-usap-usap mga yan. Nagkaroon ng pag-uusap yan. Nagkaisa sila. 13. Ayan, dinesisyonan na unconstitutional. Hindi pa ba sapat sa'yo yan? Kulang pa ba sa'yo yan? Nak ng patola naman, oo, kang tanga. Ayon kay Romualdez, ang pag-archive ay tila pagsasara ng kaso, ngunit sa totoo, aktibo pa ito. Yan naman pala Aktibo pa naman pala bakit hindi nyo ulit buksan sa susunod na taon? Hindi ho kayo pinagbabawalan na mag-file o maghain ulit ng panibagong impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Pwede pa. Hindi po sinasabi ng konstitusyon. Hindi po sinasabi ng Korte Suprema na tapos na, wala na.
Hindi na kayo maaari. Walang ganon. Pwede pa sa susunod. Anong ikinababahala mo? Ha? Dahil ba ang laki? Di umano ng gastos? Ha? Dito sa article of impeachment o impeachment case laban sa pangalawang Pangulo? Ha? Dahil di umano'y kanapirma nitong mga congressman 150 million di umano. Ha? Nangihinayang ka't walang kinahinatnan o magandang kinahinatnan yung mga ginagawa mo. O ito pa, noong Agosto 5, naghain ang mababang kapulungan ng motion for reconsideration. Malinaw din aniya sa saligang batas na tanging kamara ang may kapangyarihan na magsimula ng impeachment. Yes! Hindi kami bobo na hindi namin malaman yan. Alam namin yan na ang impeachment ay magmumula sa inyo. Hindi namin itinatanggi yan at kapangyarihan nyo yan. Kaso, kahit pa magmula sa inyo ang isang impeachment para sa isang impeachable di umano na opisyal ng gobyerno, totoo ba ang inyong mga aligasyon? Ha? Kung nagdududa kayo o gusto nyong ipa-impeach ang pangalawang Pangulo, baka mas kayo po ang karapat-dapat na palitan na dyan. Ayaw na rin ito sa inyong pinsan. Ito pa. Aniya, ginamit nila ang kapangyarihang ito ayon sa batas at may mabuting layunin, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa tungkulin. Hindi nga. Sigurado kayo na layunin talaga ang hangarin ninyo? O mabuting layunin? Mabuting layunin daw, sabi mga kababayan, oh. Mabuting layunin. Talaga? Halimbawa, kung napa-impeach ang pangalawang Pangulo, alin ang mabuti ron? Yung ipinapakalat ninyo na di umano siya ibinulsa ang 125 million confidential fund, papaano po yung sa inyo? Papaano po yung mga congressman na kontratista? Di ba kayo mas malaki, billion-billion ho yung sa kanila? Bakit si Inday Sara lang ang gusto ninyong ipa-impeach? Yung pinsan mo, magkano ba confidential fund yan? Nagtatanong na naman po. Yung pinsan mong Pangulo natin, gaano po kalaki? Nagtatanong lang po. Ano? Yan na lang mga kasamahan mo dyan sa kamera. Yung mga di umano'y mga kontratista, gaano kalaki mga naibulsa nila sa mga sinasabi ni Marcos na flood control project na wala naman tayong nakikita. Sige nga. Hindi daw dahil sa galit, mga kababayan, kundi tungkulin daw. Galit na galit ka nga eh. Galit na galit ka nga sa mga Duterte. Hindi para umatake, kundi upang humingi ng kasagutan. Si Inday Sara, magbibigay yan ng kasagutan. Maghintay ka lang. At bakit niya kinakailangan pang pursigihin yung kanyang sarili na magbigay ng kasagutan? Samantala, ang COA na mismo ang may sabi, 3 taon. Maganda ang flow ng budget ng Office of the Vice President. Ano pa bang inangal-ngal mo, tamba? COA na ho ang may sabi. Walang nangyaring discrepancy, walang nangyaring pagnanakaw, walang ginawang korupsyon ang tanggapan ng Office of the Vice President. COA may sabi. Hindi tao lang. COA na mismo.
Tapos sasabihin mo, na hindi pa nagbibigay ng kasagutan ang pangalawang Pangulo? Mga kasagutang hindi kailanman ibinigay ng pangalawang Pangulo, dagdag niya. Yun po yung ipinupunto niya rito sa huli kong binasa. O giit pa niya, hindi ito usapin ng politika, kundi usapin ng pananagutan na anchored on verified facts and sworn document, mga kababayan. Dapat siguro, sir, wag lamang po kayo nakatutok sa isang elected official lang. Silipin din po natin yung iba. Marami po na mga elected official na maaari pong managot, sagutin, magpaliwanag, lalo na itong mga di umano'y kontratista at yung isang tao na di umano mayroong napakalaking travel expenses, billion, nandito lang naman sa Pilipinas. Di ba? Yet, we have been met with personal attacks, swiping accusation, and a narrative that seeks to reduce the solemn constitutional duty into mere power play. That's not just unfair. It is dangerous. It undermines public trust and the very tools of democratic checks and balances, pahayag pa ng House Speaker. Saad pa ni Romualdez, the filing of the complaints was not rushed. What was rushed, remarkably, was it boreal. Ayan, mga kababayan. Sir, mawalang galang na po, no? Pero wag ho sana kayong magagalit, sir, kung tawag dito, kung ang nasa isip ng ating mga kababayan ay bunga lamang ng iyong inaasam-asam na mas mataas na kapangyarihan o posisyon sa ating gobyerno, kaya nagkaroon ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Hindi kaya spoiled brat ka? Nagtatanong lang po, Hindi kaya hindi ka sanay tumakbo sa politika na meron kang katunggali? Si Nene Bakali, anong nangyari? Na-DQ. Diyan sa lugar ninyo, magtatanong lang po ako diyan sa lugar ninyo, meron po bang kumakalaban sa inyo? Hindi ko alam kasi hindi naman ako taga Leyte. Di ba? O hindi kaya natatakot ka lang kay Inday kasi napakarami niyang taga-suporta at sigurado nang mananalo sa 2028. Kaya, ang gusto mong gawin, ipa-impeach, ginagamit mo yung iyong mga attack dogs. Dogs! Kasi marami di umano daw para mapa-impeach ang pangalawang Pangulo at kahit sino man ang makakalaban mo sa 2028 ay ligwak kasi syempre ikaw ang nasa kapangyarihan. Pero hindi na naig ang iyong kagustuhan dahil nagsalita ang mga matitinong maestrado at matitinong mga senador. Kaya ngayon, nag-iingay ka. Pwede pa naman po kayo mag-file sa susunod na taon. Pwede pa naman po, hindi kayo pinagbabawalan. See you next year na lang po. At sana wag niyong paglaruan
ang kaban ng bayan para lang sa inyong personal na interes. Sana gamitin natin para makatulong sa ating mga kababayan at lumikha ng maraming batas at proyekto. At sa ganun pakinabangan ng ating mga kababayan at itigil muna ang pamumulitika. Kung gusto nyo ilaglag si Inday Sara, lumaban kayo ng patas sa 2028. Ilaglag nyo sa pamamagitan ng mandato na makukuha ninyo sa halalan 2028. Hindi yung mananalo kayo pero wala kayong kalaban. Di ba? Di ba? Yun lang po. Ito pa mga kababayan. Tungkol naman po ito sa pinsan niyang magaling din, Mr. President. Ang sabi dito mga kababayan ni PBBM, ewan ko kung siya masabi nito sige, basahin na lang natin to. Siya nga may sabi PBBM, eto na, naku, nakakatakot to mga kababayan. Pinas, damay kapag nagyera ang China at Taiwan. Tignan kaya natin sa mapa, mga kababayan, kung hindi ba tayo tawid dagat mula sa China at saka Taiwan. Maaaring malapit sa atin ang Taiwan, pero meron pong tawid dagat. Meron pong pagitan na dagat. Kung magkaguluman, etong Taiwan at saka China, halimbawa lang, hindi na kinakailangan gumamit ng mga missile, no, para durugin yung napakaliit na bansa na yan. Kayang-kaya na, gamitan lang yun ng mga submarine, paikutan lang ng mga barko, sugurin lang ng mga sundalo, masasakote na yan matatapos na digmaan dyan Paano nyo po nasabi na madadamay tayo? Aba, nakakapagtaka, nakakatakot po ito, Mr. President. Bakit? Dito nga sa comment section na nabasa ko, ayon sa mga netizen, parang nagmamind conditioning lang daw ho kayo. Para nga naman kung sakasakaling magkagulo itong Taiwan at China, maaari kayong magdeklara ng martial law. Di hindi ho kayo mapapalitan. Mananatili po kayo sa inyong kapangyarihan. Huwag niyo pong gagamitin ang gulo at away ng ibang bansa para sa pansarili mong interes. Gulo nila, kanila lang, wala tayong pakialam. Kung makikisaw-saw ka, madadamay talaga tayo. Kung magpapadala ka ng mga missiles na nariyan ngayon, sa malapit sa Taiwan, kung ibibigay mo yun sa Taiwan, babakbakan tayo ng China. Pero kung mananahimik ka at naka-standby lang yung mga missiles na yan na nanggaling sa Amerika, hindi tayo pakikialaman ng China. Parang may niluluto na kayo Nagigisa na ba kayo ng magic sarap para bago mag-2028, lalo kayong mapasarap? Nagtatanong lang po, sir. Ito pa, mga kababayan. Hindi makakaiwas ang Pilipinas sakaling sumiklab ang gyera sa pagitan ng China at Taiwan ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kita nyo na. Sa interview ng local media sa India, tinanong si Pangulong Marcos kung pahihintulutan niya ang Estados Unidos na gamitin ang mga base at pasilidad sa Pilipinas upang maipagtanggol ang Taiwan sa posibleng paglusob ng China. Subalit, imbes na direktang sagutin ang tanong, binanggit na lamang ng Pangulo ang sitwasyon ng Pilipinas kapag sumiklab ang gyera ng China at Taiwan to be very practical about... ito sandali, nawala ko. Binanggit na lamang ng Pangulo ang sitwasyon ng Pilipinas kapag sumiklab ang gyera ng China at Taiwan. To be very practical about it. If there is
a confrontation over Taiwan between China and the United States, there is no way that the Philippines can stay out of it simply because of our physical geographic location, wika ni Marcos sa first post, mga kababayan. Geographic location po ang idinahilan niya, no? Maaaring yung distansya nga po. Huwag nga tayong maging tanga, Mr. President. Huwag niyo pong gawing tanga ang Pilipino. Hindi rin po tanga ang China na bigla na lang silang lulusob sa atin o tawag nito, magkaroon ng malfunction itong kanilang mga missiles imbis na sa Taiwan, tumama sa atin. Walang ganon. Dahil sa nakikita ko sa mapa, tignan natin, dikit lang yan dalawang bansa na yan. China at Taiwan, magkalapit lang yan. Dihamak sa atin, medyo malayo-layo tayo. Hindi na po nila kinakailangan ng missile para mapasuko ang Taiwan. Ang ipinupunto ko dito, mga kababayan, delikado po tayo. Etong ating bansa. Bakit? Hindi po delikado tayo sa China o sa girian nitong dalawang bansa, China at Taiwan. Malayo tayo. Etong pagiging sakim ng mga politiko, baka gamitin po nila yung gulo ng dalawang bansa na yan para makapagdeklara sila ng martial law. Di ho ba? Pwede ho yan, mga kababayan. Walang mangyayaring halalan sa 2028. Wala tayong aasahan na BP Inday Sara. Mabuti pa itong pinsan niyang si Lolong. Bakit? Malayo sa isip niya itong maaaring madamay tayo sa gulo ng China at Taiwan. Kasi ang ginagawa nitong pinsan niyang Ferdinand Perbuaya ay patumbahin o impeach lang si Inday Sara. Wala sa isip niya yung baka magkagulo. Wala. Malamang baka mas alam nung si Lolong na malabo tayong madamay sa gulo ng China at Taiwan. Pero itong isang mama, si Marcos, masyadong advanced kung mag-isip. Parang laging tamang hinala. Iwasan nyo po kasi yung pagkain ng maraming pulburon, nakakatamang hinala yan. Nakakaaning pati yan. Hindi ka naman inaaway. Tapos ikaw ang mga away kasi naghahalusinate ka po. Na baka pati ikaw madamay. Walang ganun. Hindi po pwede yun. Hindi po tayo totally kaaway ng China. WPS lang ang meron tayong pinagtatalunan, pero hindi po ito ginagamitan ng mga mabibigat na mga armas. Kung tutuusin lang yung WPS net, tagal na sanang tapos problema dyan. Kung hinarap po si Xi Jinping, Mr. President, kung nagipag-usap ka, kung bumisita ka sa China dahil si Xi Jinping, ang gusto niya, pumunta ka sa China. Ang problema, ikaw, hindi mo tinatanggap ang alok niya o ang kanyang imbitasyon na bisitahin siya para pag-usapan ang problema sa WPS. Sa halip na ayusin mo yung problema mo sa sarili nating bansa, dyan sa WPS, gala ka ng gala, wala ka namang napapala, gastos ka lang. Binanggit pa ng Pangulo na ang Kaohsiung, Taiwan ay 40 minuto lang ang flight mula sa Lawag, Ilocos, Ania. Nalalagay din sa panganib ang mga Pilipino nagtatrabaho sa Taiwan kapag sinalakay itong China. Napakarami pong nagkaroon ng gerang bansa na meron pong Pilipino. Umaksyon po ba kaagad kayo? Sige nga. Ano nga ito? Iran at saka Israel.
Di ba pinatagal nyo pa ng 1 linggo bago yun po inilikas yung ating mga kababayan? Mga kababayan natin doon, humihingi na ng tulong, sumisigaw na, naghahanap na ng gobyerno. Pero 1 linggo pa lumipas bago kayo kumilos. Di ba? Tapos ngayon, bigla ka nag-alala. Sabi mo, 40 minutos na naman pala. Bakit ngayon hindi ka mag-utos sa mga Pilipinong nasa Taiwan? Nalisanin muna nila yung lugar na iwan muna yung trabaho nila dyan sa Taiwan para maiwas sila sa panganib. Ba't di mo gawin yan? Dinadahilan mo lang Parang ayaw mo yata bumaba sa pwesto Tama yata si dating Pangulong Duterte na hindi ka bababa sa pwesto. Ganid ka naman pala Huwag niyo pong gagawin yan. May katapusan po ang lahat. Bumaba ka sa pwesto mo, 2028 malapit na, maghahalalan na. Huwag mo kaming idaan sa mga pakwela-kwela mong kwento na nakakatawa. Kwela nga kasi nakakatawa Ginagamit pa yung gulo ng magkabilang away nitong China at saka Taiwan. Para yata ito sa pansarili mong interes. Siyempre magdideklara ka ng martial law, hindi ka makakababa. O di ano ba tawag dyan? Dagdag kapangyarihan. Interes yan. Di ba, mga kababayan? Nagawa pa tayong kengko nitong mama na ito. Nauna nang inatasan ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. ang mga sundalo na maghanda sakaling salakay ng China ang Taiwan. Bakit tayo makikialam sa kanila? Anong kinalaman natin sa away ng China at ng Taiwan? O pinaghahanda na ni Browner, mga kababayan? Anak ng yawa naman Pinaghahanda ang mga sundalo natin kung sakaling atakihin daw ng China ang Taiwan. Bakit tayo manghihimasok sa away ng may away? Away nila yan, wala tayong kinalaman. Putang na yung nga sinasabi ko Sasakyan nila ito, mga kababayan, para idamay tayo sa gulo. Putang na. Magkakagera sa bansa. Pag nagkagera, martial law, hindi siya makakababa. Siya pa rin ang presidente. Walang Inday Sara. Manalangin tayo, mga kababayan. Hindi man natin kayang magsalita ng Chinese dahil hindi man tayo Chinese. At higit sa lahat, hindi rin tayo pro-China. Manalangin na lang tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na huwag magkaroon ng matinding tensyon ang Taiwan at China para hindi sumiklab ang gera. Huwag makisawsaw ang Pilipinas sa away nitong dalawa. Kasi ito na mantakin yung sabihin ng general na si Browner na, "Hoy, mag-ready na kayo Tsaka sakaling lusubin ng China ang Taiwan, lusubin din natin ang China." Putang ina nyo! Bumibili kayo ng gulo. Binibili nyo away nung isa. Putang ina, wala tayong kakayahan. Kahit nga siguro China makalaban natin. China, Taiwan lang siguro, napakaliit na bansa yung makalaban natin na yan. Durog tayo dyan Di hamak na mas malaki ang ating kalupaan dyan sa Taiwan na yan. Pero dudurugin tayo niyan kasi grabe ang teknolohiya sa bansa na yan. Meron din silang mga malalaking dekalibreng mga armas na pangdigma at tayo wala. Tapos makikisaw-saw tayo, kakalabanin natin ang China. Duduraan lang tayo ng China, durog na tayo. Mr. President, wag po kayong makikialam sa away ng ng bansa na yan. Problema nila yan. Harapin mo ang problema ng ating bansa na kinakaharap din ng ating mga kababayang hirap na hirap sa buhay. Yan ang laban mo. Paunlarin mo ang ekonomiya ng ating bansa. Huwag kang makisawsaw sa away ng may away. Wala kang kapangyarihan Wala kang kapangyarihan. Sa alin? Pagdating sa digmaan, wala tayong kapangyarihan, wala tayong kagamitan. Tapos,
Diyos ko naman itong klaseng Pangulo ito, may sapak ito. Ha? Matatandaang ipinuwesto na ng Estados Unidos ang kanilang Typhoon Mid-Range Capability o MRC missiles system sa Cagayan noong nagsagawa ng joint military exercise ang Pilipinas at US. Kinontra naman ng China ang paglalagay ng mga missile sa Cagayan at iba pang panig ng Luzon. Kasi ramdam yan ng China na hindi lamang yung balikatan exercise, hindi lamang yung joint exercise ng militar ng Kano at ng Pilipinas. Sa palagay ng maraming Pilipino, yun ay preparasyon na. Nako, delikado tayo mga kababayan. Delikado tayo. Mahirap pag nagkagulo. Walang eleksyon na mangyayari. Walang Inday Sara na mauupo. Pagdasal na lang po natin mga kababayan na sana huwag uminit ang dalawang bansa, China at Taiwan, para hindi tayo madamay. At higit sa lahat na ipagdadasal po natin mga kababayan, alam niyo po kung ano? Sana mayroong isang mambabatas o hindi lang isa, kundi maraming mambabatas ang maglakas loob na magpa-impeach. Kanino? Kasi yan. Yung lutang. Diba? Total, napagbigyan na natin sila na maghain sila ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Hindi naman nagtagumpay. Naibasura man, nai-archive, hindi man basura. Na isang tabi, kumbaga, nailagay lang sa isang baul. Yan, archive. Ika nga, no? Sisidlan, parang ganun ba? Taguan, parang ganun ba? Isang tabi lang muna, ganun. Oh. Nailagay lang muna sa isang baul. At anumang oras maaaring halongkatin at pag-usapang muli. Pero malabo na nga. Kahit mapag-usapan yan, wala na silang oras talaga. Napagbigyan na natin sila dyan. Baka naman, mga mambabatas na mga matitino, may tapang, may talino, kilos na po. No? Bago pa po mahuli ang lahat, na salakayin tayo ng China. Aba, saan tayo pupulutin? Ang sarap mamuhay kahit mahirap lang. Importante walang gulot, walang away. Kasi nariyan ang buong pamilya na nagtutulungan para mairaos ang araw-araw na pamumuhay. Kilos po tayo, mga mambabatas. Mag-isip-isip po kayo. Hindi ko po ibig sabihin gumawa kayo ng isang hakbang o maghain din kayo ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Sana mabuyo nyo lang siya, ikundina lang ninyo o tawag nito, kausapin ninyo siya na huwag manghimasok sa gulo ng China at ng Taiwan dahil wala tayong kakayahan at ayaw natin ng digmaan. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.